And good morning! Ito na naman tayo sa Dark and Light Side of Life, episode 176. Ito yung paborito ng iba. Dahil dito sila nagkakaroon ng enlightenment. Dahil nalalaman nila saan galing yung punot dulo ng problema. Minsan ito din daw, no? Kapag napapanood ng mag-asawa, ito din daw minsan yung pinagkakaguluhan nila sa bahay dahil nagtuturuan sila kung kanino galing yung kamalasan and then kanino dapat ang pinapaniwalaan, which is the light side of life. Pero alam nyo, this is a general reading. Kung gusto nyo talagang specific at natutumbok or no, yung vibrations nyo talaga, pwede nyo i-request sa akin na ito yung gagamitin sa reading. Kung dalawa kayo mismo ng asawa mo, para alam nyo, no, kung kayo mismo na magkarelasyon or kayo na magkapamilya, pwede ito. Para marinig nyo lahat, para malaman nyo lahat. Kuha tayo dito. Unang pinanggalingan ng problema. The Sun, pangarap sa buhay. Pangalawa, balanse sa buhay. Pangatlo, depression sa buhay. Okay. Kasi yung nauna is pangarap mo at yung balanse. Tapos yung pangatlo is the kabiguan. So, ibig sabihin nito, hindi mo naabot ang pangarap mo at hirap kang abutin ang pangarap mo. Hirap kang balansehin. Posible, halimbawa sa finances natin, no? Nagbabanat ka ng buto, gumagawa ka naman ng lahat ng mga posibleng dapat mong gawin para makaahon ka sa kahirapan, pero hindi mo mabalanse. Ang pinakamahirap dito yung expenses mo, balansehin sa kaligayahan mo. Kasi kapag kumikita ka, nauubos ang oras mo, nawawalan ka ng oras sa sarili mo, sa pagmamahal mo sa taong mahal mo, dito ka nalulungkot. Kasi hindi mo, minsan ito yung sense ng buhay na hindi mo kayang pagsabayin ang buhay pag-ibig sa buhay breadwinner. Kung breadwinner ka. Kaya maraming breadwinner na napapabayaan nila ang sarili nila sa sobrang pagmamahal nila sa magulang, sa mga kapatid nila. Pinapaaral nila ito, sinusustentuhan nila ito, ginagawa nila lahat para umunlad ang buhay. At hirap silang balansehin, lalong-lalo na pagdating sa sarili nila. Kasi maraming breadwinner na iniisip, wag muna sarili niya, yung kapatid muna niya patapusin niya. Hanggang sa ma-realize niya, wala na pala siyang panahon. Napag-iwanan na pala siya ng panahon at pagkakataon. Yung taong mahal niya, nagmahal na ng iba. Yung taong gusto niya, nag-alok sa kanya ng kasal, nagpakasal na sa iba. Yung may mga ganun eh. Alam mo, ito yung mga sense ng buhay na talagang nangyayari sa halos lahat. Diba? Tignan natin dito. Ang lungkot naman nito. Oh, ito pa, sabi ko, that's the Three of Wands, the foresight. Pangalawa, the Ten of Wands, and pangatlo, the King of Wands. So, ba't naman ganyan? Lugmok na lugmok. Talagang pag-ibig. Uy, Diyos mio. Ito, kasi ibig sabihin nito, dapat alam mo, yung foresight kasi, which is the Three of Wands, dapat alam mo kung ano yung ladderized na plan mo sa buhay. Para yung solusyon dito sa mga problema mo is isa-isa mong matapos, posible sabay dalawa, posible sabay ang tatlo, no? Kasi imposible na masabay mo lahat ng solusyon sa lahat ng problema mo, which is impossible. Yan yung pakakatandaan nyo. Walang solusyon na sabay-sabay dumating. Kung halimbawa may 10 problema ka, posible masosolusyonan mo 3, 4, no? Ando doon ka na sa paghahanap ng solusyon sa 5, at pang-5 at pang-6 na dadagdagan uli, 'di ba? Ito dito masusubok yung katibayan ng loob mo, katibayan na katawan mo, no, sa pagharap. Kasi yung pagkakaroon ng mental stress, mas matindi yun kaysa naglalaba ka, mas matindi yun kaysa nag-overtime ka. 'Di ba? Sasabihin mo sa sarili mo, siguro mas maganda pa yung tumakbo ako sa isang track and field.
kaysa magkaroon ako ng pagod dahil sa mental stress. Ang dulo is the king of wands. So, ibig sabihin nito, mahal mo sa buhay. Posible na lahat ng ito, lahat ng plano mo, lahat ng problema mo, dahil sa mahal mo sa buhay. So, kung ito yung bagay, ito yung pattern, kung nasaan ka man sa puntong ito, balik ka dito sa step 1. Planuhin mo ng maigi paano masolusyonan ang lahat ng problema sa buhay. Pero huwag mong kaliligtaan ang taong ito na gusto mong makasama, gusto mong makausap, gusto mong mahalin, gusto mong balikan, gusto mong yakapin, halikan, at sabihin na miss mo siya, gustong gusto mo siya, kung ano man yung gusto mo, huwag kang mahiya. 'Di ba? Kasi kapag kinikimkim mo ang nararamdaman mo para sa isang tao, mas nagkakaroon ka ng maraming problema. Kasi hindi naman guaranteed na kapag sinabi mong mahal ka niya, iaasahan mo mamahalin ka din niya. Lalong-lalo na kung ito'y taong sinaktan mo noon. So, ang mahalaga, alam niya, no? At malaman mo din kung anong estado mo sa buhay niya ngayon. Kasi magkaiba, yung panahon na kayo pa hanggang sa iniwan mo siya, tinalikuran mo, sinaktan mo, sa panahon na gusto mo siyang balikan. Kasi po, yung iba sa inyo hindi na pwedeng magkabalikan. Yung iba naman, pwede mong balikan pero hindi na katulad ng dati. Yung iba naman, pwede mong mahalin pero patago. Yung iba naman, pwede mo rin siyang mahalin sa malayo. Ay, matindi. Ano ba yan? Oh, di ba? Pero may mga ganun Ito kasi yung mga consequences sa buhay natin na pinapalagpas natin yung panahon at pagkakataon. Kaya nasa dulo ang pagsisisi. So kung habang kaya pa gawan ng paraan, gawan mo, planuhin mo ng maigi nang hindi ka na masasaktan pang muli. Kung gusto mong malaman at hintuliro ka pa, ipareading mo nang malaman natin kung paano mo planuhin ang buhay pag-ibig at paano mo balansehin ang sitwasyon sa personal mong buhay, sa taong mahal mo, at sa tao na nasa paligid mo at nasa pamilya mo. Okay? If you want to book for a ritual, message lang po kayo. Please do support my YouTube channel as well as my Facebook. Nasa bio ko po yung link nitong lahat ng social media platforms ko. At ito lang po yung nag-iisa kong TikTok account. Okay? Maraming salamat po and good morning!